Grabe yung tawal ng mga aso sa labas ah. Parang galit na galit silang lahat. Samahan mo ako. Tingnan natin baka may kung ano. Story time. Ako si Lian. Taong 2013 na mangyari sa amin ang karanasan namin to. Dito sa Laguna. Isang gabi, alas 8 na nito, napagdesisyonan kong tumambay sa bahay ng kaibigan ko. Nang mga oras na to, masaya kami nagkakape, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Kasama pala namin sa bahay nila yung asawa ng kuya niya, nakasalukuyang buntis sa mga panahon na to. Wala ang kuya niya nito dahil swing shift time sa trabaho, 3 PM to 12 AM. Welcome naman ako palagi sa bahay nila dahil simula bata pa lang kami, magkakaibigan na kami. Hanggang ang kwentuhan namin ay umabot na ng hating gabi. Tapos yung asawa ng kuya ng kaibigan ko, nagpaalam na sa amin para matulog na sa kwarto nila. Kaya dalawa na lang kami ng kaibigan kong naiwan sa kusina. Pero pagsapit ng alas 12:30 ng hating gabi, biglang nagyaya yung kaibigan ko na samahan ko raw siya saglit sa labas ng bahay nila. Dahil ang iingay ng mga aso, tahulan ng tahulan. Pati yung mga aso dun sa malapit sa manukan nila, tahol din ng tahol. Sa manukan nilang yon, may maliit na kubo doon na may lutuan at isang lamesa. Paglabas namin at tinignan namin ang buong paligid, wala naman kaming nakitang kakaiba o tao o kung bakit sila tahol ng tahol. Pero habang nasa labas na kami, iba yung kabog ng dibdib ko. Parang may kung ano. Hanggang nagyaya na yung tropa ko na pumasok na kami ng bahay. Tara, pasok na tayo. Baka may dumaan lang. Mauna ka na. May titignan lang ako doon. Okay, sige. Pagpasok ng tropa ko, pumunta ako doon sa kubo sa may manukan. Kasi parang nakukutuban ko may kakaiba doon. Habang dahan-dahan kong pinapasok yung kubo, nagulat ako kasi nakita ko si Kuya Mike, yung kuya ng tropa ko, at nagtatago siya sa lamesa. Nilapitan ko siya kagad at tinanong, "Anong ginagawa mo rito?" Kaya siguro nagtatahulan yung mga aso. Bigla ko nun hinila pababa para magtago. At bigla niyang sinabi sa akin na, "Bakit ka pumunta rito? Bakit di ka pa pumasok ng bahay?" Nagtatahulan yung mga aso eh. Baka kung may anong naligaw dito eh. Ikaw ba yung tinatahulan nila? Hindi ako. Huwag ka muna gagawa ng ingay. Merong nag-iikot na aswang. Pagkasabi niya nito, bigla akong parang naging bato na hindi makagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa kaba. Hindi ko masabing nagbibiro lang siya ng mga oras na to dahil kita ko sa mukha niya yung pangamba. At meron na siyang hawak-hawak na jungle bolo. Hanggang maya-maya, unti-unti na naming naaaninag mula sa malayo ang isang malaking baboy ramo. Parang tao yun sa laki, na kulay itim at ang pupula ng mga mata. Habang pinagmamasdan namin yun sa paglayo nun, sinabi ni Kuya Mike sa akin na hindi na siya basta-basta makakalapit. Nagsaboy na ako ng mga asin sa paligid. Pero gusto ko pa rin makasigurado na hindi niya napipiliting pumasok dito o dun sa loob ng bahay namin. Matapos ang gabing to, palagi na nagsasaboy ng asin si Kuya Mike sa paligid ng bahay nila bago pumasok. At sinasabihan niya na rin yung tropa ko na bantayan lagi ang asawa niyang buntis dahil baka balikan daw sila ng aswang na nag-aanyang baboy ramo.